Isang magandang araw mga kameme. Masayang po tayo dahil po at last po na naging 1 year na po tayo sa pag-goat racing. Yan po ang ating mga goats. Masaya lang po tayo na at least po sa loob ng isang taon ay hindi naman lugi. Maraming ups and downs kasi sa pag-aalaga ng mga kambing natin. Dami po talaga ang challenges sa pag-aalaga lang po ng kambing. May mga namamatay sa sakit, may mga pangyayaring minsan na talagang hindi natin maiiwasan. So, ngayong araw po ipakita ko lang sa inyo na sa loob po ng 1 year ay nakapag-acquire po tayo ng 10 inahin sa ngayon, magiging 11. At nakapagpalabas po tayo ng 3 inahin. Yun po. At nakapagbenta po tayo ng 4 na tawag doon, yung hindi pa nabubuntis. Sa amin yan dito pangbenta talaga. Yun po. At nakapag-acquire po tayo ng 2 F3 na bower. At sa makatuwid ay may anak na po yan sa ngayon. Ito po. Ito po si Marjop. Yung 2 niyang anak, si Shinrick Jr. Yan po. At dito po sa kabila, dito naman si Abishag. Dito si Abishag. Din po yung anak niyang 2, si Dax at saka si Sing. At mamaya pakita po natin sa inyo, pinapadidi pa natin yan kung paano pa sinaalagaan, kasi nga medyo tawag doon, maselan po kasi pag may lahi. Dapat talaga maalalayan. Okay lang sana kung maraming gatas yung mami, kaya po ni Marjo walang problema po mga kamime. Bali ngayon parang inventory na rin ang gagawin natin sa pagre-report. Parang nagre-report ano. Ito po si yan. At itong kanyang anak na si Labonite. 1 month, 2 months. 2 months na pala ito. 2 months and a half. Malapit nang mag 2 months and a half. Ito naman si Badja. Hindi po nabuntis. Nabuntis po siya minsan pero nahulugan po siya na miscarriage. Hanggang ngayon ano yan, naglalandi pa rin. Matagal lang naglalandi yan. Gumanda yung katawan. Yan po. Ito naman si Kobe. Ito po si Kobe. Native na native po, maliit po. Pero yung anak niyang si Comet, malaki siya. Kasi yung tatay niya ay upgraded. Ito na po si Bro Dansoy. Ganda na ng katawan ni Bro Dansoy. Dating puro tiyan, ngayon puro laman. Gaya po nito ni Elmira. Ganda nito ni Elmira. Si Elmira po ay nakapagpastad na yan. Nag-hit na po yan minsan. Sana po ay mabuntis po yan para pamparami. Once again, ito po si Abishag. At saka itong 2 niyang mga makukulit na mga anak. Ito naman po si Maha. Kanyang anak na si Genesis. Parang magkasing laki na sila. Napastad na po natin yan sa F3 na rin na back natin kay Sir Agri Adventures. Ito naman po si Toyota Black and White. Napastad rin natin yan kay Jack. Pag nabuntis po yan at ito po mga September, mga anak na naman po sila September, 5 months from now. Yung anak niya si Christine, si Vox, anak niya si Kidlat. Itong pinagmamalaki natin parang Kidlat talaga. Ganda talaga ng katawan. Stand out palagi talaga ito si Kidlat. Dahil may dugong bower po na siya ito, kahit na upgraded ang ito na native. May dugong bower kasi ito. Minsan na rin itong nag-hit at saka na pagpasampa kay Doro sa F3 back natin kay Sir Agri. Nako, pag natuloy yan, nako, ang ganda siguro maging anak. Ito naman si Nova. At ang kanyang anak na si hindi lumaki, si Ina. Pero si Do, parang kalahati lang ng haba ni Do. Yan, hinihingal sa init. Kasi suspected ko po mayroong mayroong parasites yan. Kaya nagbigay po tayo ng medication sa kanya kahapon. At ito naman si Kati, kawawa, ayan po, pero pabalik na yung katawan niya. Yun mga ka-agri. At saka ipapakita natin sa inyo, magpapadidi po tayo ng 2 nating bulinggit. So ito po yung ating mga palaging pinapadede, si Dax at si Sing po.
Ganyan po sila kalakas dumedena. Once in every blue moon na, once a day ko na lang sila pinapalili. Magastos po masyado sa gatas. Grabe ito yung dalawa na ito. Grabe. Konti kasi yung gatas ng nanay, hindi po gaya ng kay Marjo. Na kahit hindi ma-foster yung kanyang anak na si Shinrik Jr. Kaya niyang mapalaki ng maganda kasi enough po talaga yung gatas niya. Ito kasi sila, yung nanay nila medyo kulang talaga. Dahil nga sa 1 month old na po sila, malakas na talaga silang mag-dedi sa kanilang nanay. Kaya yan, susupplement po tayo sa kanila para hindi po sila mabansot. Kaysa mabansot, puro na lang na naman medicines, may hindi maging maganda. So, binabawi natin sa gatas para po talaga ay mapaganda natin yung kanilang katawan. So, at the age of 1 month po, yan na po sila. Ang lalakas masyadong magdede itong dalawa. Itong isang timplahan po, kulang po sa kanila. Pero kasi nga, yan hindi natin tinutodo na sa ngayon kasi nga para po masanay po silang kumain ng maraming damo at dahon. So, yun, pag nakikita nyo si Dax po, lumaki na yung tiyan kasi talagang malakas na rin na sang nag-uumpisang kumain ng dahon-dahon at saka mga damo-damo. Bilis lang oh, yan oh. Grabe sa kabilis dumede. Kasi kaya niya magdede twice dito sa kay Sing. Dito kasi kay Sing isang ganito parang pwede na siya. Ito kahit dalawang ganito, kulang pa sa kanya. Enough na, isang ganyan lang ha. Oo. Oo, gusto mo dito kay Sing. Oo. Si Sing kasi gusto mo yan eh. Ayan. Matakaw talaga itong si Dax. Kasi nga mas malaki siya at saka mas mahaba po siya. Oh, ito busog na yan oh. Kasi nga marami din siyang ninom na tubig na rin kanina na may vitamins, may tiki-tiki, at saka may konting asin. Ayan, lumaki na rin yung tiyan ito. So, lumobo na ho. Habang patagal na patagal, habang dumalagdag yung araw sa kanilang mga buhay ay silang palakas dumedi at kumain. Kaya napapansin natin na shiny yung kanyang balat. Sign po na okay yung kanyang health. Sana po ay hindi po sila mabansot para po mapaganda natin at saka ma-prove natin. Kaya nating mag-alaga ng may lahi na kambing. O ayan. Dahil anniversary natin ngayon, 1 year na tayo sa pagkakambing. Happy anniversary na din sa iyo. Kasi nag-birthday ito sila nung 3-4 days ago. Nag 1 month birthday sila. O ayan. Ayan po. At ganyan po sila kaamo. Ayan po. Pag wala kang ibibigay, yung short po yung kakakatin at saka ngat-ngatin yung baro mo kung anong aakitin ganito ng dalawa ito. Malakas din ito sila sa sa damo. Paunti-unti na rin lumalakas yan kaya yan. Pati yung sungay niya, umpisa na rin tumubo ito. Okay, Dax ano? Ito yung ating maganda napakakulit po na backling. Sige po. Enough na. Bukas na naman ulit lang At the same time po, nag-augment tayo nitong feeds pellets sa ating F3 Boer kasi nga dahil sa sobrang lakas ng dumedi ng mga anak nila, grabe yung paglaglag ng kanilang katawan. Dapat ay ma-augment po sila nito para po hindi po sila masyadong papayat ng todo. Ito po yung vitamins natin, no? Mga water soluble na vitamins po yan, mga landa. So yan po yung pinanggagawa natin dito. Pinapakita lang natin sa inyo. Yan po. Isa-isa natin binibigay sa ating F3 dito na inahin. Pati yung anak nila, kumakain na rin yan. Parang na-training rin. Bilis lang yan maubos, hindi nyo kadami. Pero hindi po natin masyadong dinadamihan. Kasi nga po, wala na rin pambiling marami. At least po yung ano lang, hindi lang po sila masyadong papayat ng todo. Kaya ngayon medyo bumalik na yung katawan nila. Kasi 2 weeks ago, nako, ano ba yan? Diyan ka muna sin. Maligan naman yung anak mo. Kasi nga po, 2 weeks ago, masyado po silang nangayayat. Medyo okay na nga ito eh. Bilis na lang yung maubos yan. Kasi tawag dun.
gustong gusto rin nila ng feeds. Sabi ko nga siguro noong hindi ko pa ito nabili, kakain siguro ng feeds doon sa dating may-ari. Kaya hindi po ako nahirapang pakainin sila ng feeds. Sanay po sila sa feeds. Pero dito, nung dumating dito, sinanay sa puro forages na. Bilis lang po maubos. Ganyan po kabilis. Pati itong anak nila, sumasabay na rin itong anak niya. So, pag marami tayong pang budget balang araw, yan po, augment natin sila nito para gaganda yung katawan talaga ng ating mga hybrid na mga kambing, mga langga. Yan, kunti na lang yan, malapit nang maubos yan. Pinag-aagawan sila ng anak niya. Noong nagbigay ko nito sa kanila noong last week, yung mga anak hindi pa shadow yan, parang inaamoy-amoy lang. Pero ngayon talaga magdidede, wala sa oras talagang sasabay na sa kainan ng pellet feeds. So yan po, hindi tayo mahirapan na mag-training sa kanila dahil ngayon pa lang ay okay na po sila pagdating po sa pag-feeding sa kanila ng pellet feeds. Bilis lang, wala na mga kameme. Yun ang ganun kabilis po yun. So yan po, nakikita lang natin sa inyo kung ano talaga yung tunay ng mga kalagayan ng ating kambing dito. Maraming salamat po, masaya lang talaga tayo dahil naabot na natin yung 1 year dito sa pagkakambingan at na-prove po natin hindi lang po tayo pang native na kambing, kasi pag native po medyo na perfect na natin ng konti, hindi naman perfect, mga 90% lang. Palagay ko pwede na talaga tayong mag-deal sa matataas na tawag doon na breed ng kambing. Kasi nga ito, after 3 months, kasi nga magwa 1 month na ito, after another 2 months po, iwawalay na po ito sila. So up if possible sa kanilang mga nanay para mabilis pong manumbalik yung katawan niya at mabilis pong mag-hit ulit yung ating inahin para po makapagparami tayo ng medyo mabilisan. Try natin po, sundin natin yung mga payo ng ating mga kaibigan. So hanggang dito na lang. This is your friend Agritechnics TV po. Bye bye na. Maraming salamat. God bless you, all of you. I love you. Solid Liquid Team. To our all valued viewers, silent supporters all over the world. Bye bye. Don't give up, never stop.